Sa buwatan ni Liza Smugs at Smart Magic matatapos na. Ayon kay Maharlika, nasa delikadong posisyon na ngayon si Liza Smugs at Smart Magic dahil sa kanilang sabuatan noong 2022 election. Sinabi ni Maharlika na ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Attorney Glenn Chong sa Amerika ay ang pakikipagtulungan nito sa isang malaking network. Sabi pa ni Maharlika na nag-reach out itong malaking network sa mga iba't ibang bansa na nagkaroon ng kaso laban sa Smart Magic at kasama na dito ang Pilipinas. Kaya ito ang dahilan kung bakit bumisita si Attorney Glenn Chong sa Amerika, dala-dala ang isang malitang ebidensya. At tungkol naman kay Mio Mio Kuting, ibinulgar din ni Maharlika kung bakit ilang araw na ito di nagpapakita sa publiko. Ayon kay Maharlika, hindi COVID ang karamdaman ni Mio Mio Kuting kundi may ibang malubhang karamdaman ito. Ito rin daw ang dahilan kung bakit natataranta na si Liza Smugs na gusto nilang maagang trabahuin si VP Sara. Kaya panoorin po natin ang video ni Maharlika. Title natin, Kuting, munti ka na, Liza Smugs na taranta. Tomorrow is another wonderful day for us. Alright, and Attorney Glenn Chong, ayan, magwi-witness o magtitestigo dito lang yan sa US Court. Let's talk about yung pagtitestigo kasi ifinali natin yung muntik na si Kuting. Alright, muntik ka na talaga siya, kaya naman later is isasalang natin ng bonggang-bongga. Let's talk about this exciting part, yung pagtitestigo ni Attorney Glenn Chong. Okay? Although kanina sa coffee shop ay pinag-usapan na namin ito at sinabi niya sa inyo the reason why kaya siya nasa Amerika. Actually kami talaga ang tandem sa mga eksenang kaganapan. So sa lahat na nakaka-follow sa amin, kay Attorney Glenn, saka sa akin, ito yung laban namin. Actually, una talagang laban to ni Attorney Glenn Chong at ni Kuting ng Norte. Laban din to ni Kuting ng Norte patungkol nga dito sa Smart Magic. Dahil si Kuting mismo ang nagsabi na siya ay dinaya ng Smart Magic. Hindi ako ang nagsabi, kundi si Kuting mismo. Kahit balikan nyo sa mga vlogs, sa mga video niya, sinabi niya na Smart Magic ay nasa Pilipinas, si Marcos Jr. nasa Pilipinas, hindi para magbenta ng voting machine, kundi magbenta ng dayaan. Talagang nandiyan yan. And also si Attorney Glenn Chong, it's the same thing. Yun din ang laban, kaya nga kami nagkasama-sama noon. And like nung CAM 2022 of March, before the 2022 election, ay nagkaroon nga ng affidavit, signed affidavit si Attorney Glenn Chong. Ayan. I-share ko lang yung article na yan. Alright? Basahin natin. That was dated September of this year. Okay? San Diego's OAN to judge. Okay? Seek election fraud evidence from Venezuela and 5 other nations. So dated September 15. Kasi po ang One American News, sila Trump, sila Mike Lindell, sila Giuliani, yung ibang mga kaalyado ni Trump noong 2020 ay inakusahan nila ang Smart Magic dito sa Amerika na nandaya sa election. Okay. So isa doon sa inaccused, isa sa mga nag-akusa actually ang One American News based here in San Diego. Basahin muna natin para magkaintindihan tayo bago tayo pumunta sa exciting part na muntikan na si Kuting. Alright, owners of San Diego, okay, here. Owners of San Diego-based One American News fighting 2 major defamation suits are asking a federal judge to help it seek evidence in at least 6 other countries. So dahil pinailan sila ng civil case, which is civil case lang yung defamation dito or yung libel. So defamation na yan, walang kulong yan dito. So ngayon, sabi dito, ayan, in a motion filed Wednesday, Hearing Network Incorporated asked U.S. District Judge Carl J. Nichols in DC to issue letters of request as part of discovery in the Smart Magic case. So close and open parenthesis, Dominion Voting is the other case. So iba naman yung company yun. Alright, so OAN seeks letter directed to the Central Authorization of Venezuela and Brazil for evidence that is directly relevant to this matter. Okay, wrote by John K. Edwards, hearing attorney. OAN also asked the court to issue letters of request to the judicial authorities of certain other countries that are not
parties to the Hague Evidence Convention, including the Philippines, Belgium, Oman, and Kenya. Kasi may mga claim din na pangdaraya daw yung Smartmatic doon. So kasama yung Philippines doon. So nung nabasa ni Atty. Glenn, nabasa namin ng bonggang-bongga, nag-brainstorm kami. Alright? So, okay, tuloy natin yung news. Voting tech company Smartmatic sued OAN in November 2021 for libel and slander, alleging valuation losses of exceeding 2 billion. So, nagdemanda ang Smartmatic kasi nagkaroon daw sila ng losses ng 2 billion dahil sa libelous and slanderous na ginawa ng OAN. Okay, tuloy natin ang balita para mas maintindihan nyo. Smartmatic's complaint against right-wing, the Republicans, actually, OAN slams the network's claim election fraud, saying the first it happened could be a mistake. The second, third, fourth, and fifth times it happened were intentional choices. It could have reported the truth. Instead, OAN chose to the wrong thing every time. So sinasabi ng Smartmatic na sinungaling ang OAN na sinasabi na sila daw ay instrumento ng pandaraya sa 2020 election dito during the Biden and Trump. Okay, tuloy natin ang balita. OAN and Smartmatic legal teams didn't respond 2 times. Oh, okay. Stop na natin yun. So that's understandable naman yan. Ano ang chika boom boom? Okay, tanggalin na natin sa picture. Okay? So, sa madaling salita, let's remove it, baby. Okay? Ay, ganyan. Ulit-ulit. Dito sa kabila. Okay. So, sa madaling sabi, mga palangga, sa maiksing, mag-comment na kayo ng palangga kasi bonggang-bongga itong mga chika na naman. Daming comments. Oh. Sige, may natin basahin. So, sa madaling sabi, idinimanda nga noong 2021, idinimanda ng Smartmatic ng civil case ang One American News at gusto nilang manghingi ng 2 bilyong settlement. Dolyar ito. We're talking dolyar. So, nang nabasa namin ni Atty. Glenn yan, nag-chika, di ba lagi ko naman siya in-interview. So, nagkaroon ng star yung aming mga nag-Estrella. Di ba, nakarinig kami. Ay, by the way, mga palangga, bago pala ituloy yung mga star na yon, I would like to say thank you to Atty. Glenn Chong kasi binuo niya yung regalo sa akin. Yes, binigyan niya ako ng magic wand para matuloy na yung voodoo natin, di ba? Yung orasyon natin. Atty. Glenn Chong, thank you for this. And of course, para to kay Smugs. Kita mo to? Ito yung regalo niyang voodoo sa akin. Okay, going back sa story natin. Mamaya to magic wand. Okay na nga. So, $2 billion settlement ang hinihingi ng Smartmatic dito sa One American News, dito sa Amerika, dahil sila daw ay sinira ang kanilang reputasyon. And humihingi, ngayon ang One American News, gusto niyang labanan. Okay, syempre, di ba? Kailangan bonggang-bonggang patunayan mo na you're telling the truth. So, hanggang sa humingi na nga sila ng permiso na sila ay payagan na makakuha ng witness or ebidensya dun sa mga bansang nabanggit. So, nung nabasa nga namin ni Atty. Glenn Chong, nag-isip kami nag-estrella ang aming mga mata. Tingin-ning-ning-ning-ning, di ba? So, we reach out. Okay? So, nag-reach out kami. Actually, ang unang ni-reach out, ang unang nag-reach out, bago nag-desisyon, actually, bago nag-settle ang Fox News, sa Dominion naman kasi yung sa Fox News Dominion voting with 700-something million, nag-reach out ako sa Fox News. Alright, muna, I called them, kung sino-sino nakausap ko, pero yun, unfortunately, may mga sumagot, pero parang hindi seryoso. So, far out ang Fox News. Okay, that's fine. So, we did not stop. So, natuwa si Jean Alves sa regalo ni Atty. Glenn. So hanggang sa dumating na itong September 15 na binanggit ang Pilipinas na kailangan nila ng witness sa Pilipinas. So yun na nga. So nag-reach out kami and swerte sumagot sila. Kaya fast forward, ito na yung excited kami na sobrang talagang nagdasal kami na I hope talagang marinig niya yung Harry Potter, ang wand ni Maharlika. Yes, this is Harry Potter. O, di ba? Ang ganda ng choice ni Atty. Glenn. So, we got it from
the Universal Studios. Alright. Palakin ko ba yung betlog ni Kuting? No, hindi nalalaki yan. Hindi i-effect yung magic wand. Okay, so, yeah, this is so beautiful. So mga palangga, at naganap na ang mga dapat maganap. At naging pina-forward actually ng mga group of lawyers ng One American News. Siguro narinig yun naman. Medyo mahina lang yung sound namin kaya sa coffee shop doon sa interview kay Attorney Glenn Chong. So, pina-forward yung mga dapat inihingi niya kung ito ba ay reliable ba to si Glenn Chong. Di ba? Ano ba pinagsasabi nito? Baka mamaya, butod-butod lang to o smuggler lang to, katulad ng taga Malacanang, so mga ganon. So, binasa nila na binasa. So, nakasisi ako ng bonggang-bongga. So, natutukan ko talaga to mga eksenang kaganapan. So, hanggang sa finally, they decided, the One American News, na imbitahin si Attorney Glenn papuntang Jamaica. And bongga, all expense paid. Siyempre, sila ang may kailangan. So, lumipad siya ng bonggang-bongga. At wala itong kaming agreement din sa our Smartmatic because our intention, tinanong si Attorney Glenn Chong ano ba yung ine-expect niya dito sa, dun sa laban niya actually sa Smartmatic. Ang sabi niya, so kung tama yung pagkatanda ko, nabanggit niya sa vlog na ang gusto niyang lang mangyari na mabigyan ng hustisya ang mga mamamayang Pilipino, ang buong Pilipinas na ginawang pangdaraya ng Smartmatic dahil ayon kay Attorney Glenn Chong at saka sa affidavit ay talagang kinasabwat ni Lisa Smugs. Exciting, di ba? Maria, Luis, Cacho, Araneta, Botod, Mudlo. Malapit ka na, hindi ka ba kinakabakabahan? Dahil hindi forever ang iyong nakaw na pwesto. Okay, so fast forward, so inaral yon. So as inaral yung mga papel-papel, hanggang sa excited ako, sabi ko, Attorney Glenn, excited ako, pupunta ka na sa America. Dahil nga, sa laban na ito, hindi mapupunta si Attorney Glenn Chong dito para, gagastos ng business class para lang magchika-chika boom-boom? Of course not. So, ayun na nga, di ba, nag-post siya, yung mga nakasunod sa kanya, sunod-sunod yun. Alam ko yun, alam ko yung mga galawan doon. So, talagang, parang nga siyang nagkaroon ng mock hearing, ginrill siya, kung talagang alam niya yung mga sinasabi niya. Which is talagang alam niya, you know that. Alam niya talaga kung ano yung laban niya sa sino yung pagdaraya ng Smartmatic based doon sa na-witness niya. At sinabi rin ni Kuting yan. So, true enough, 3 days siya doon. Yeah, I think 3 days siyang nagdi-discuss doon. Alam mo, yun ang pinagkwentuhan namin. Na talagang elib na elib yung mga American. Well, hindi to sinabi ni Attorney Glenn Chong sa live niya kanina. Pero ako lang yung magsasabi. Ito yung mga behind the scene that you have to know. So, elib na elib. Dahil ganun mga term ko, medyo talagang pangbagets. Elib na elib daw itong mga lawyers. Hindi si Glenn Chong ang nagsabi nito, yung kanyang assistant. Yung mga lawyers, American lawyers, of course, sa kanyang mga sagot, sa kanyang explanation, parang siya nagle-lecture. Siya nga yung doon, siya yung parang nagre-return demo or nagre-revalida or nag-defend ka ng thesis mo, nandoon siya ng, sabi niya nga, 9 to 2. So, yun yung chika. So, final niya na yung declaration as he mentioned this morning. So, ano yung i-expect natin? Okay? Bago tayo dumako sa exciting part na muntik na si Kuting. Alright? Exciting yun, kaya sa dulo yun. So, ano yung ine-expect natin palangga? So, because this is civil case, dito sa Jamaica, ano yung ine-expect ng One American News? Dahil kilalang-kilala ng Smartmatic si Glenn Chong. Sa tingin ninyo, di ba? Since 2013, si Attorney Glenn ay naglumalaban na sa Smartmatic. Pero ni isang case against him, walang final ang Smartmatic sa Pilipinas. Right? So, anong ibig sabihin yan? Takot ba sila sa kay Glenn Chong? Of course, yes. Kasi may basihan lahat ang sinasabi ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn. Kasi kung ikaw ay big company, multi-million dollar company, sino ba si Glenn Chong? Kung siya ba ay sinungaling, napakadali lang niya. Pero bakit wala, mga palangga,
nagpa-file ng case sa kanya. Nag-testify na yun dyan sa Senate. Diba? Nag-file siya ng kanyang signed affidavit. Alam niyo naman yan, recently, nung September 30, nung birthday ni Kuting, na sinasabi niya sa kanyang affidavit na ang Smartmagic at ang First Lady Ahas ay nakipagsabuatan at si Kuting si Smartmatic noong 2022 election. Pero sabi ko nga, bakit walang, kung tutuusin, di ba, si Lisa Smugs ay kung sino-sino mga kinakasuhan now. Nagtatanim ng kaso, ako kinasuhan ako ng buwaka ng ina. Nasa Amerika ako, di ba? Akala niya kasi kinakaya-kaya niya ako, ng tinatakot-takot niya ako. Hindi niya alam, mas lalong magiging powerful ang aking voodoo. Handa ka na, Lisa, yung kipay mo talaga uunahin ko. Zoom, zoom, zoom. Anyway, sige, baka mawala ako sa train of thought ko. Okay. So yun na nga mga palangga, wala man lang Lisa Smugs, ang tapang mo, di ba? Buwa ka ng inakanjutang Janimes ka. Di ba, First Lady Ahas ka na, ikaw pang nagpapatakbo ng presidente, I challenge you. Kasuhan mo si Attorney Glenn Chong, pero bakit wala? Okay, so balik tayo dun sa One American News. So, ibig sabihin, hindi kinasuhan ni Smartmatic kasi takot sila dahil may kasi totoo yung sinasabi ni Glenn Chong, si Lisa hindi rin nagkaso. Okay, so yun po yung mga mga information, mga documentation. Sabi nga nito Attorney Glenn Chong, wag naman mali-maleta, isang maletang dokumento ang bit-bit niya. Okay, papuntang Jamaica and US bet kung ano-ano pa. So, hindi naman siya mag-suspend ang itong company na ito ng ganun-ganon na wala silang nakikitang compelling evidence, right? So, ngayon, ano yung outcome na ine-expect natin? Ang outcome, as mentioned ni Attorney Glenn kaninang morning, na mag-withdraw ang Smartmatic dahil matakot sila na ang Glenn Chong ay nasa Amerika na. Kasi kung hindi sila mag-withdraw, diba? So, pag nag-withdraw si Smartmatic here, Smartmatic in the US, wala na yung 2 billion settlement kasi they are aiming. Nag-i-aim sila dun sa 2 billion settlement. Kasi dito kasi sa Amerika, you know that, diba? Ang mga kumpanya, may mga insurance yan. But again, kung makapag-settle ang OAN, points yun sa Smartmatic. Mapapatunayan na sila ay talagang kunyari, na wala na malinis sila, wala silang pandaya. Pero once na mag-withdraw sila, ibig sabihin, alam nila na hindi sila mananalo. Then, wala nang kaso ang OAN. And that's a big win din sa atin. Bakit aatras sila kay Glenn Chong? Kasi kung hindi po mag-withdraw ang Smartmatic dito sa Amerika, ay matuloy-tuloy yung case at tatayo sa witness stand ang ating pinakapalanggang Attorney Glenn Chong. Right? So that is exciting part. Actually, gusto ko siyang tumayo sa witness stand para talagang makita ng buong mundo kung sino si Attorney Glenn Chong, kung sino itong mga kasabwat ng pandaraya ng Smartmatic based dun sa kanyang circumstantial evidence na ipinresent nga recently sa COMELEC. Okay ba? George Garcia, abangan mo ang second live namin ni Attorney Glenn Chong. Pero siya magkakwento niyan, hindi ako dahil information niya yon. So, inaano lang natin si George Garcia ng COMELEC at itong si Ahas. So, si Arnold Tenorio, direct accusations na si Attorney Glenn Chong kay Liza Marcos, bakit hindi siya pinatawag ng mga magagaling na congressman? Exactly. Di ba? Bakit si Ka Eric at hanggang ngayon nag-hunger strike? Si Ka Eric at si Lorraine Badoy yung pinag-inita nila. Okay? Pupunta tayo doon. Dito muna tayo kay Attorney Glenn Chong. Ngayon, mga palangga. So, yun po yung mangyayari. So, pag nag-withdraw ang Smartmatic, panalo tayo. Nagbunga yung pinaglalaban natin. Kung hindi man sila mag-withdraw, di ba? Tignan natin yung bakbakan sa korte. Tignan natin kung paano i-defend ni Attorney Glenn Chong yung kanyang mga ebidensya. And just in case ngayon, naiisip ko yan actually, na once na mag-withdraw, ito yung mga scenario, possibilities. Once na mag-withdraw si Smartmatic dito, ibig sabihin guilty siya. Then, kasi hindi lang si OAN ang mga kinasuhan niya, may iba-iba pang mga, sila Mike Lindell nga,
sila Giuliani at marami pang iba. So, chain reaction yan. So, kaya we have to pray for Attorney Glenn Chong. Dahil lalong tumitindi po yung laban namin. We are unstoppable. Sabi ko nga kanina sa posong nag-uusap kami, lalaban namin. Tinayan na namin yung buhay namin dito palangga. Kaming dalawa, kayo, nandyan kayo. Because of you, kaya lalong lumalakas kami. And this fight is not for what? Para sa amin? For our interest? Anong interest ko dito? Diba? Ang fight na ito para sa mamamayang Pilipino na hindi na sana manakaw ang inyong boto. So, eto po yun. Manalo, from the start, I never voted the Marcoses and Romualdez dahil mga amoy panis at bilim na isda. Sabi ni Manolo is never forget the history of these people. Kaya nga palangga. Okay, sabi ni then Scorpion, ma'am, what if Delaware courts invite you to be a resource for Okada? Tignan natin palangga. Hindi ko pa masasagot yan. Tignan natin. Okay? Bakit hindi? So, umiikot na tumbong ni Lisa Smugs ngayon. Okay? Umiikot na ang tumbong nila. Actually, may mga nakating sa akin yung message kanina pa habang nagbabiyahe kami. Talagang monitored kami ng mga hayop na dyan sa Malacanang dahil hindi nila inakala, hindi nila na-anticipate to, mga kababayan, na dadating kami sa point, not ako, si Attorney Glenn, but with your help. Alam mo, kasama tayo dito palangga, ako, kayo. Kasi kung hindi nyo pinakikinggan yung paliwanag ni Glenn Chong, hindi nyo kami pinapakinggan, magiging walang kwenta, magiging walang saysay yung pinaglalaban namin. Kasi walang nakikinig eh. But because of the people's voice, even the US, the One American News, pinakinggan tayo. So, mayroon pala na nagmamanman sa amin. Okay? Na pinapakinggan nila yung mga interview, na automatic pinag-uusapan, may translator silang Filipino lawyer. Okay, kaya translate yung mga mga chika boom boom namin dito sa sa vlog. So yun po. So that's really good news. Yung maidala lang ni Attorney Glenn Chong yung mga ebidensya niya. Alright, dito. Kaya napakalaking bagay ito. Kumbaga one step ahead na tayo. So I'm so happy, and sabi ko nga, pero syempre, hindi ganun po kadali ang laban. Buhay po ang tinataya namin dito. Kaya ngayon, lagi kong i-announce kung ano ang mangyari kay Attorney Glenn Chong at kay Maharlika. Wala pong ibang papatay sa amin. Kung si Maria, Luis, Cacho, Araneta, Marcos, at si Coting Jr., yung buwaka ng inang gobyerno, wala pong ibang kikitil ng buhay namin, yung mga buwaka ng ina sa gobyerno. Naririnig nyo yan kasi wala kaming kaaway. We are just fighting for you, fighting for the truth. Yan po, mga kababayan. Masaya ako, but syempre, talagang kailangan namin ng prayer warriors like you. Okay? Kasi laban natin to, hindi lang namin to laban, mga palangga. And I think, umaayon sa atin ang langit. Umaayon, tignan mo yung mga pangyayari ngayon. Napag-usapan nga namin kay Attorney Glenn Chong, nakita ninyo, nung nagsimula ako sa issue ng babaeng ahas, August yun, mga palangga, ano nangyari doon? Kung sino-sino pinagbintangan si Inday Sara, si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, si Amy Marcos, pinagbintangan. And right there, nalala mo si Taerna, nag-in-interview kaagad niya si Sandra, di ba? Si Charis, yung Jombaguero. Okay? Si Sandro Marcos, in-interview si Sandrolex na tumanggap ng bribe galing kay Abel Bacud, yung pinagtanggol yung nanay niya. Pinangalanan nila na si Lisa is ang babaeng ahas. Never ever kung minention ang pangalan na siyang ahas. I give them a chance to prove themselves na sila ay para sa bayan. Pero puno na ang salop. Kaya dumating ako sa point na pinangalanan ko ang buwaka ng inang babaeng yan. Kaya nga dumami yung ating mga puting ahas na pare-pareho pala kaming nararamdaman dahil nakikita nila, talagang na-witness na yung kahayupan ng babaeng ito. Yan po ang dapat ninyong malaman. Hindi ako makashare ng video mo palangga, dinidelete ng FB, sabi ni Lillian Hamasaki. Yeah, I know that palangga. Si Kelly Kellogg's, yung aking palangga, hindi niya rin ma-share yung vlog ko. Don't worry about that. Diba? Para tayong tubig sa busay, sa falls, na kahit anong pigil ng impormasyon, anong pigil ng katotohanan, subukan man nilang tapalan, lalabas at lalabas po ang tubig. Unstoppable.
'di ba? Kaya yun ang theme song ko kanina diyan sa aking what do you call it, sa aking reel. Sabi ni Prince, Attorney Glenn Chong, mag-ingat. Yeah, papagdasan natin si Attorney Glenn Chong, hindi si Tambalas ang president, siya ang hari. King of Pinas, Vivian, welcome back. Okay. Anyway, so mga palangga, yun ang dapat niyong malaman. People's power na ba? Bakit hindi? 'Di ba? Higis, sorry. Was reta. But medyo short na bago tayo sa malapit na si Kuting. Nag-enjoy, okay, ating palanggang Glenn Chong. Nag-Hollywood kami, nakita niyo naman ng picture. So, more on kwentuhan about life, about pakikipaglaban. Actually, wala kaming ibang pinagkwentuhan palangga, kundi yung ating sitwasyon sa Pilipinas. Pag nakakita kami ng mga bagay, Attorney Glenn, no, dapat yung Pilipinas ganito. Oo nga, ganyan. Puro ganun kami na sana sa Pilipinas, sana ganito. As in, puro ganun yung pinag-usapan natin. Hindi kami, kumbaga, wala kaming usapang love life. Kasi nila-love team na kami ng mga hitad dyan. But that's okay. We love that, di ba? Nila-love team na kami, di ba? Tatalmugan daw namin ng Katniel. Why not? Bakit hindi? BFF naman kami, di ba? Love team lang na, di ba? Yung mga love team, hindi naman totoong magjowa dyan, di ba? Yung sa showbiz, drama-drama lang. But anyway, seriously, mga palangga. So, we had so much fun. And bukas muli, di ba? Abangan nyo yung aming mga dramatization. Payag ba kayo sa, ano yung may nabasa ko kanina? Glenn Ma? Huwag naman Ma, kasi Michael Ma. Di ba? Mahar, whatever, you coined the words, you know. Rally na, sabi ni Palangga. Alright? Cascade and domino effect, sabi ni Dance, correct? Ayan. So, okay. Punta na tayo dito. Ito, dumating sa akin na balita. Actually, sabi ko nga, masama ang mag-wish sa kapwa ng masama na matsugi na or ganyan. Pero tignan nyo naman yung Kuting ninyo. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas sa kanyang pulboronic room. That's a new word. Pulboronic room. Diba? Umattend sa kasal. Hindi ko na-explain yun. I-recap lang natin. Binaboy ang pilit ang mga tao, niloloko itong promotor ng fake news na may daw siya, infected daw siya. Na-explain ko na yan, panoorin nyo na po yung video ko kahapon and the other day about Kuting dun sa COVID ek niya. Okay, pinagloloko tayo. Sabi ko nga, again, 64 hours bago niya sinabi sa taong bayan na siya ay positive. Kaya we're asking this Kuting, within that 64 hours, baka nang inaka, 1 minuto lang ang pwede mong i-message sa taong bayan, sa mga taga-Surigao na they're still suffering right now, at yung mga biktima sa Marawi, 1 minuto lang na mananawagan ka na magpakita kang buhay ka pa, pero hindi mo ginawang ginayupak ka, dahil ikaw ay likas na tamad, pulboronic, walang empathy, at budol sa bayan. Kaya itong budo na to, kung kayo ay mambubudol, ako mambubudo. Alright? Woo! Pag-aaral ako mga orasyon. Kuding. Ay, si Smugs pala to. Kibay! Meow, meow, meow. Yung ngiwi, lalo natin nguwiin. Ngiwi! Ngiwi! Oh, yan. So, may power na ako ngayon. Do you think, Lisa Smugs, you are the most powerful sa Pilipinas? I am the most powerful. I have this power right now. Gagawin kitang putod. Hindi, putod ka na. Gagawin kitang tsakang palaka. Ay, gagawin kitang ahas na butod. Gagawin kitang, lahat pwede kong gawin sa'yo. With this Harry Potter Magic Wand from Glenn Chong, eto lang ang katapat mo. Alright. Okay, balik tayo. Okay, bago ko makalimutan. So, nakarating nga sa akin, Palangga. Natingin niyo, malapit na si Kuting. Kaya nila, tinatrabaho si Lisa Smugs. Lingid sa kaalaman ng Pilipino. This is breaking news, mga Palangga. Yeah? So, ito, si Sarah pala, hindi si Lisa Smugs, sorry. Kaya nila tinatrabaho, pasensya na, medyo ngarag lang ang beauty ko ngayon. So, kaya nila tinatrabaho si Inday Sara, mga Palangga. Machong, I love that. Henrya, Machong love team. I love that. Maharchong. Whatever. Okay, kaya nila tinatrabaho si Inday Sara kasi lingid sa kaalaman ng taong bayan, muntik nang madedo si Kuting.
nitong mga nakaraang panahon at nataranta si Lisa Smugs. Kaya pala, ito, fresh na fresh, ang balita, muntik nang hindi ko nasasabihin sa inyo yung pinaka-detalyado muna. But, muntik na palang si Kuting. Hindi nga natin alam kung hanggang ngayon, wala pa rin proof of life, picture-picture lang. So kaya pala mga palangga, nataranta si Lisa Smugs no si Kuting ay biglang inaratay. So you connect, pag ito, ting, gamitin ko yung magic wand, shh, gawin ko kayong lahat smarte. Shh, brilliant kayo lahat. Kaya pala, inaagahan nila ni Tambaluslos, ni Lisa Smugs na tinitira si Lisa, kasi, si Sarah, kasi mga pato si Lisa Smugs ay natotorete na dahil muntikan ng si Kuting chuchu, magurgur. See? Kaya kung ako sa'yo, Inday Sara, binababoy ng Pilipino, you speak up, nag-speak up na si Inday. Diba? Dahil nakasuporta sa'yo ang majority. Binudol ka ni Kuting, binudol ka nila, ngayon bubuduhin ko sila. Diba? Diba? Binudol ka, ako mabubudo, diba? Bongga lang, sila naman pwede mambudol. Pwede rin ako mambudo. I have this power right now. Diba? Binigyan ako ng kapangyarihan ni Atty. Glenn Chong. So, yun pala yun, mga palangga. Mahalin, I like that. Mahalin. Mahal Glenn. So, yun pala yun. Kaya, tignan inyo kung bakit sila ganun nagmamadali. First, gustong pabagsakin si Inday muna. Diba? So, then si Pangulong Duterte gusto nilang pabagsakin ang SMNI para mawala na ng platform. Then yung mga anchors, diba? Na sinight in contempt nila hanggang ngayon nag-hunger strike si Ka Eric at saka si Doc Lorraine, 'di ba? Na itong mga buwaka ng inang kongreso na bayad na yung mukha nila, sinungal-ngalan na sila ng pera nang galing sa pera ng bayan ni Martin Tambaluslos. Minamadali nilang ligwakin tayo mga palangga, pababain tayo ng bonggang-bongga kasi natataranta sila na baka any moment right now ay machuchugi na si Kuting dahil sa kanyang mga nararamdaman. Kaya, bakit nila tinitira si Inday? Kasi once na madedo si Kuting in any moment, ngayon, bukas makalawa, goodbye Lisa Smugs. Magbabayad kang jutang Genemes ka. Lahat ng mga pagnanakaw mo, pagpapanalo mo sa loto every other day, pagtatransport ninyo ni Lamel, ng nakaw na yaman, yun na lang pagpapanalo sa loto, mananagot kayong lahat. Kaya natatarantakan, ginayupak ka ng muntik ng matsugi ang polboronic mong jawars. Diba? At ngayon, hindi pa rin natin alam kung buhay pa si Kuting. Ilang araw na lang yung kanyang ang kanyang quarantine. Diba? Tapos the heck, diba? The nerve, the kipay na kayong itong mga presidential communications, nagkakaraban-karaban kayo para, aware ang mga taong bayan tungkol sa fake news. Tang janinan nyo, di ba? I-test nyo ng live, via satellite, si Kuting, kung talagang ay positibo siya. Sinungaling kayo. Umattend ng kasal noong December 2, alas 5 ng hapon, nagpa-party pa si Kuting, December 2 pa rin, 10:37 nagkaroon ng lindol sa Surigao at daang-daang libo pa rin ang biktima na displaced families. Pero anong ginawa ni Kuting? Ni isang minutong words or ramay to assure the Filipino people, to assure the victims, nada, wala. Okay? Then the next morning, again, 7:30 a.m., nagkaroon ng Marawi bombing. Diba? Inantay pa ni Kuting, from 7:30, inantay pa niya ng alas 12:18 ng tanghali, bako nag-release ng fake news statement.
or fake, mali-maling statement na sinasabi niya na ang salarin ay mga foreigners. Di ba? Sinungaling din. Ano nangyari? Again, nagantay tayo, lahat kayo, nasa na si Kuting, So after 12-18 of December 3 na, ano nangyari? December 5 ng alas 12 ng madaling araw, tsaka nag-release, di ba? Gising pa ang doktor mo ng alas 12 ng madaling araw, di ba? That's not emergency ang testing. Di ba? Pwede mong ginawa yan ng December 3. Di ba? Bakit December 5 pa? Tapos nawala ka ng 64 hours from 12-18 of December 3, 12-18 noontime, to December 5 of 12 a.m., 64 hours, binilang ko yung hinayupa ka, nasaan ka ng 64 hours, buhay ka pa ba? O matutuluyan ka na dahil muntikan ka na, kaya gusto nyong i-impeach si Sara para ma-make sure nyo ang continuity ng inyong pangangamkam. Now you know, Inday. Diba? Kumalas ka na, Day. Para binababoy ka na ng hinayupak na yun. Baka hindi mo alam na muntik na, di ba? Kasi, yung intel ko, Day, malupit to, Day. Di ba? Dasig na, Day. Na naman ginaano natin, Day? Dili na magpabudol, nabudol na ta. Until now, Friday na tomorrow, wala pa rin paramdam si Marcos, sabi ni Tinkerbell. Baka na food poison sa kasalan palangga, sabi ni Arnold. We don't know, mga palangga. Hindi siya well, I cannot say that, but kilala natin na si Kuting ay party animal. 'Di ba? Baka, sabi ko nga, baka bangag pa siya ngayon o nagpa-party pa rin siya sa Bataan. Baka doon siya nagka-quarantine. 'Di ba? Pulboronic quarantine. Ano ba naman yan? Positive ka, tagumat. Kung talagang totoong, kung positibo ka, ano ba yung 1 minuto na magsalita ka? O sige, kung matipid ka, putang na 30 seconds. Pero wala siya talagang pakialam. Kaya, baka tegi ka na. So now you know. Kaya nila minamadali na si Inday, nakikipagsabuatan si Tambaloslos sa mga congressman na bayad na ang mga kaluluwa ng mga hinayupak. Diba? Pati yung pera ninyo sa MOOE. Diba? Maaring pinambibili nila ng mga babae, ng mga potatsing at kung ano-ano pa yung pera ng bayan na ayaw nilang ipaliwanag sa taong bayan kung saan ang 2 billion na travel expenses ng Congress. Sa halip, nagtatapang-tapangan ng mga buwaka ng ina dyan sa franchise hearing ng SMNI kasi gusto nilang gipitin ang mga taong nag-uulat lamang para sa bayan na sasabihin, magpaliwanag ang mga congressman nasaan ang 2 billion na travel expenses. We're just talking about the travel expenses. Wala pa yung mga MOOE na nilalaban din ni Sas Rogando sa yan ang expertise ni Sas dyan. Si Sas ang tumututok dyan. Ako tumututok ako sa ulo ng ahas. Kanya-kanya tayong expertise palangga. Okay? So hindi mapailiwanag dahil na insulto daw sila dahil tinawag silang kangaroo court dyan ni Ka Eric. Ang mga hayop nila, binastos daw sila. Ang totoo, sila ang bastos. Narinig yun naman, bakit sila ganon? Binayaran na sila ang mga bunganga nila ni Tambaloslos at ni Lisa, sinungaling nila na yung mga pera nila. Pumunta na sila sa Dubai, hindi lahat ng kongresan, pero nagbakasyon na sila. Pera ng bayan, suhol sa kanila para tirahin si Inday, si Duterte, si Quiboloy, dahil yun yung ni Inday yung ni Inday, yung isa sa nagtatrust sa kanya, si Pastor Quiboloy, na dyan din siya nagsasalita, di ba? So the reason why, mga kababayan, sa kapapasok lang, kasi pala munti ka ng mategi si Kuting. Di ba? Papalitsyon ako. Kapag tumibok ang puso, kapag hindi na tumibok ang puso ni Kuting, dahil sa lahat ng kanyang pulboronic act, sa lahat ng kasinungalingan, magmumukbang ako ng 1 buong lechon. Hindi ko pa nagagawa yan. Sa totoo lang, sa buong buhay ko dito sa Amerika, never pa kami nagkaroon ng lechon.
na isang buo talaga kasi mahal yun, di ba Palangga? Never pa kami nagkaroon ng isang buong lechon sa Pasko kahit anong celebration kasi napakalaking lechon. But kapag nagtagumpay ang ating pakikipaglaban at nagbayad ang lahat ng mga hayop sa bayan, pipilitin kong magmumukbang ng lechon. Solid Maharlika. Nako, Cotton Fin, thank you so much. Ayan, si Lichen. Mag-share-share na lang kayo mga Palangga. So yun po, muntikan na si Kuting, kaya natataranta na si Lisa. Yun, lagi nyong i-echo. Kaya pala, i-comment nyo dyan. Although binablock kayo ng Presidential Communications ni Marcos Jr., yung mga tao niya, yung mga buwaka ng inang mga yaya niya, na tagahawi niya, ng mga undergraduate, hindi ko naman minamaliit ang undergraduate, mga Palangga. Wala akong minamaliit na ganyan. Ibig sabihin, they're not fit sa posisyon nila. Kahit yaya taga-timpla ng kape, sumusweldo ng 200,000 mahigit pa at milyon-milyong nakaw. Hindi ko nilolockdown ang mga yaya, domestic helper. Ako nga, tindera di ba? Nung ako'y dumating sa Amerika, at kahit sa Pilipinas, nagtitindera ako, hindi ko nilolockdown yan. Pero, dapat hindi sinusweldohan yung mga tagahawi ni Kuting. Katulad ni Honey Rose Bulldog. Tagahawi ang buwaka ng niya, tagahawi na, 4 ang posisyon sa Presidential Communications. So we have to end them. So, malapit na kayo. Ay, naku, i-master ko talaga yung voodoo power ko. But anyway, mga kababayan, sometimes we have to laugh, we have to smile, pero yung laban natin, actually, naka-quarantine ko niya, nakakasuka yung itong ginagawa sa atin. So alam niyo na, ngayon di ba ang dami nababasa ko nagko-comment, bakit ang bilis nila, bakit ngayon pa lang sinisira na nila si Sarah? So yun pala, kasi natatakot si Lisa Smugs na malagutan ng gininga si Kuting dahil sa kanyang mga, pulboronic way of life. Okay, you comment that. Gamitin niyo yung word na yan. Pulboronic way of life ni Kuting. Kaya natataranta na sila, kaya maaga pa lang, gusto na nilang what? I-impeach si Inday na wala namang impeachable offense. Kung sino merong impeachable offense, si Kuting, si Kuting, dahil you know that already. Ang pag-appoint sa isang smuggler kay Michael Ma, na patago na hanggang ngayon hindi pinag-usapan sa Congress, ang pakipagsabwatan sa mga pulboron, paulit-ulit ko na lang yan. So, for sure, nakapalo sa akin, alam nyo na. Yung mga bago, balikan yung mga pasabog ko dyan sa vlog ko. Diba? Ang sa smuggling and everything. Anyway, mga Palangga, let's fight. Maganda ang labang to, Palangga. Umaayon sa atin ang langit. Umaayon sa atin ang pagkakataon ng tama. Do you think forever yung mga buwaka ng inang yan? Sabi ko sa inyo pag nawala na ng power yan, si Lisa Smugs at sumakabilang buhay na, si Meow, basura yan, pinakamabasbahong burak. Kaya sila natataranta. Kasi the moment na malagutan yan, goodbye, Lisa Smugs. And mananalo ang bayan. Kaya Inday, stay healthy, stay focused, lumaban ka para sa iyong advokasiyang tama dahil kami susuportahan ka namin sa advokasya mong tama para sa bayan. The moment na gumaya ka kay Kuting, gagamit ako ng Magic Wanday. Gagamitin ko itong budodal, pero hanggat tama ang ginagawa mo, we will fight, we will support you. Anyway, this is your fair lady Maharlika, mga Palangga. Tuloy-tuloy ang laban. Mag-ingat kayo. Sleep. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe. Real BFF na si Attorney Glenn Chong tomorrow. Mwah! Love you, mga Palangga.